Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig ng Bombo Radio Dagupan. Sa atin siya kabusan. Unang-una, no? So hindi natin talaga maiwasan itong mga pangyayari, yung sunod-sunod na pagtaas ng krudo natin. Subalit may mga measures naman na pwede tayo makapag-adjust tulad ng proposed 1 peso itong July. So malaking bagay po ito. So tapos may nabanggit pa na magbibigay ulit ng fuel subsidy. So okay naman para sa amin, sir. Sir, yun po bang 1 peso ay sapat na po yan or dahil may mga kailangan na dapat daw po ay 5 pesos para po dito sa kahit dagdag sa minimum fare po natin, sir? Yes, tama po. Ang petition natin na matagal na bago mag 13 pesos yung minimum is 5 pesos na. Subalit kung ihirit natin, nagkakataon naman na dumarating itong mga government subsidies tulad ng service contracting, fuel subsidies. So laging naantala po ito. So subalit kailangan din namin na talagang 5 pesos yung ating hinihinging dagdag pasahe para naman makabawi-bawi naman tayo. Dahil kung totoo nga, siguro 6 pesos plus na yung ating tinaas ng krudo magmula na January, tapos by next week parang tataas na naman. So tama po na ibigay na yung 5 pesos para sa amin. Yes po, sir. So okay lang, sir, na kahit po sa minimum po ito at hindi na po per kilometer po na magkaroon po na dagdag? Tama po, yes. So from 13 pesos, so gawin na lang 14. Kahit paano malaking bagay yung piso para sa amin. Sa mga minimum sir, every kilometer na hindi na po natin ihirit po yan. Hindi na, basta across the board na yung yung piso, so okay na. Pero kung talagang pakikinggan namin kami ng mga taga-DOTR na 5 pesos, mas maganda po yun. Alright. And sir, binanggit po ninyo yung pong mga fuel subsidy na ngayon parang nitong nakaraang buwan ay nakakuha na po tayo dito sa Dagupan City. So isa rin po ba yan sa mga hiling po natin at of course lahat ay mabigyan, hindi lang po yung mga sabihin po natin na nasa listahan. Actually nasa listahan naman po lahat kung di ako nagkakamali naman po, Sir Bernard, sa ating pong mga miyembro ng ating pong transportasyon sa iba't ibang mga transport group. Tama po, last May 26, May 27, May 28, dito po naganap sa Dagupan yung distribution ng fuel subsidy. Yan, ang worry ko lang kasi may mga supposed to be para sa nasa driver talaga. Ngunit yung mga ibang operator natin dyan, parang yung mga iba, hindi lahat, parang hindi nabibigyan yung mga driver talaga. So sana sa mga operator na nakikinig ngayon, bigyan din natin yung mga driver dahil actually ito yung epekto ng pagtaas ng krudo. So ito yung parang binibigay ng government para sa mga drivers natin. So ang request ko lang, kasi may mga hinaing din itong mga operator na kahit hati na lang yung fuel subsidy na binibigay ng government, kasi 5,000 pesos po yun sa mga traditional. Sa mga modernized naman, 10,000 ang ang subsidy nila Ano yan, sir? One time, big time na ibibigay o kaya kapag lumala pa po yung sitwasyon ay may mga susunod pa po ng mga bigayan ulit po? Yes, ito po kasi nung hinihintay namin ito nung last year pa, so binigay ito nga nung May. So umaasa kami na yung mga cards na natanggap mabibigyan uli kami kahit itong end of second quarter or itong third quarter, na at least madadagdagan yun dahil hindi natin alam kung ilan pa yung itataas na krudo natin sa ngayon. Sir, sa atin po sa ating po nga pag-aaral na ito po bang kasalukuyan po na presyo ngayon ng krudo na nasa 50 or 51, may mga ilan po nakikita pa tayo po ng 49 na pesos ito pong krudo. Iyan po ba ay nasa sakto lamang or kaya yung mararamdaman po natin, kasi dati nung COVID talagang napakataas, 60 na pumunta ng 65 hanggang 70 na talagang ramdam po natin yan na yung pong taas po ng presyo po ng krudo.
yung ano, sabi po natin yung parang basic po natin na talagang kinakailangan na po. Pag umabot na siya ng 52, 53 hanggang 55, kinakailangan na natin mag-adjust. Kasi ang problema niyan, sinasabay din yung mga spare parts ng sasakyan. So, yun ang mabigat. Pagtaas ng crudo, minsan nag-a-adjust na itong mga suppliers namin sa mga spare parts. Kaya kinakailangan po na magdagdag talaga. So ganun pala po nagiging scenario po natin na talagang domino effect po. Ito pong pagtaas po ng presyo po ng petrolyo sa merkado, pati po sa mga spare parts ay sumasama na rin po. Tama po kayo, tama. Sir, sa ngayon, ano naman po yung nagiging programa po natin para po sa pong sa ating Autopro ngayon? Dahil kayo pa rin po, ito nga pong presidente at talaga naman pong pinagkakatiwalaan po ng ating pong mga lidera at mga operators po natin sa buong lalawigan po ng Pangasinan po, Sir Bernard. Well, unang-una, hindi naman tayo nagpapabaya, no? So, frequent, nag-meeting din kami ng mga grupo. Pinag-uusapan din namin itong public modernization program at tinitignan din namin yung anggulo na medyo hirap kami ngayon dahil kahit tuloy-tuloy yung public modernization samantalang yung ating mga government banks naman naka-hold itong kanilang pagpapairam sa amin, so medyo mabigat para sa amin din ito. Pero ngayon dahil nga itong mga recent interview ni Secretary Vince Dizon na temporary na sinuspindi muna itong public modernization, kaya kami rin din ay natutuwa din dahil kahit paano humahaba yung aming hanap buhay sa mga traditional jeepney. Pero kami din po ay susunod din sa modernization program ng ating gobyerno. So ibig sabihin po, sir, na nanatili pa rin po sa ilang percent na po yung nasa modernized jeepney po natin po dito sa Pangasinan na nakapaglipat na po sila mula sa traditional one na pumunta po ng modernized? Well, yung kung tungkol dyan sa kung ilang porsyento, meron kaming datos din dyan na nasa 95% na. Pero kung mas maganda kung mag-report din tayo sa LTFRB yung exact figure ng kung ilan yung yung naka-consolidate, ano? So, ayun yan. Pero kung sa modernized naman, nasa 35%. Basta yung mga data lang namin po ito, ano? Pero yung exactong data sa LTFRB po. Pero nakikita po natin na kukunti pa rin po at mas dominante pa rin po mga traditional jeepney po natin na nagpa-fly po dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan. Tama po kayo. Mas marami pa talaga ang traditional po natin. Sir, sa isang punto po, kamusta po ngayon dahil start na po ng klase? Kamusta po ang ating pong pasada po ngayon sa ating pong mga sa mga ruta po natin? Mas ito po ba ay nakadagdag po sa ating pong kita? Kahit po sa nga po natin hindi pa po pinapatupad naman po yung dagdag po na pamasahe. Pero at least maganda-ganda kasi may klase na po ngayon. Well, siyempre naman, malaking epekto yung may klase kasi ilang volume yung darating ng mga estudyante. So, kahit pa paano, may kita kahit siyempre yung traffic medyo talaga, nandyan yung traffic. Pero malaking bagay dahil may pasukan na. So, at least, mayroon pang naiuwi itong mga drivers natin. So, sa ngayon po, sir, yung mga basic po na iuwi na po na take home pay ng ating pong mga drivers, Well, nasa pag nagtanong tayo, talaga manas nila, nasa 500. Pero on the average, nasa 700 po yan ang kanilang mga kita. So, kahit pa paano, medyo malaki na rin po yun. Sa ano po, sa 8 oras po na pamamasada po yan? Yes, minimum of 8 hours hanggang maximum hanggang 10. Alright. And sir, anything more na nais po ninyong iparating po sa ipong mga pasahero and of course sa pong mga kapwa mga drivers sa mga jeepney po natin, mga operators na ginagawa po ngayon ng Autopro through your leadership po, Sir Bernard? Yes, tama po. Maganda po yan. Unang-una, pinananawagan sa mga drivers, mga operators, drivers kasi may mga kaso na naniningil sila ng mataas na pamasahe. So may mga reklamo na dinidirekta sa national
tapos binababa sa region at tayo po pinapatawag dyan at pinapatawag din po yung mismong may-ari ng jeep o yung driver. Kaya pinanawagan na kung ano yung tamang pamasahe lang po yung ating singilin. Dahil nakakaya naman sa anin ng transport kung may mga reklamong ganyan, lalo na at pag overprice, yung overcharging, tapos hindi inaawas tong mga senior at student discounts. Yun lang po. Sir, in one note pa no, kasi tama po yung binanggit po ninyo, nakalimutan po natin na tanungin, lalo na po sa gabi na na mas mataas po yung singil po sa gabi kaysa naman po sa umaga. Pero pareho lang naman po yung kaila po nga pupuntahan po at pagbabaan. Ano po ba nangyayari po doon, sir? Kaya nga yan ang hindi natin makontrol. Kaya ang nangyayari, especially at night, yung iba hindi na pinapa-implement po yung student discounts at senior citizens. So for the information of all drivers and operators, kahit gabi po 24 hours po yung discount ng senior citizen at mga estudyante kasi karamihan dyan ang reklamo ng mga estudyante na pinaparating sa pamunuan ng LTFRB. Alright. At tayo naman po itatalima po dyan at ikakaskade po natin ang impormasyon po na yan, di lang po sa mga operators, kundi mismo sa kala po mga drivers na rin. Tama po kayo. Kasi ako rin ang kawawa kasi every time na may reklamo, tinatawag ako sa Region 1. Kaya ayun, mabigat din para sa amin yun. Kaya ayoko naman na magkaroon ng record na ganon. Lalo pag pamasayang pinag-usapan. Alright. And with that po, Sir Bernard, maraming salamat po sa inyong oras. Masante siya kabusan at mabuhay po kayo, sir. Thank you, sir. God bless and mabuhay.